Magandang gabi, JG. Kami po ay bumabati ngayon ng Happy New Year, JG. Amen. Sige po, bago natin purihin ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Lord, lumalapit kami sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, yan. Lord, maparangalan ka namin at mapapurihan. Lord, makitaas namin ang iyong pangalan, Panginoon, Lord, yan. Lord, mapangiti ka namin, Panginoon, Lord, yan, sa awiting ito, Panginoon, Lord, yan. At Lord, salamat, Panginoon, Lord, yan, dahil yung nakaraang taon, Panginoon, Lord, yan, ay pinagtagumpay mo kami, Panginoon, Lord, yan. Sabi mo sa iyong salita, kung ikaw ang nasa amin, Panginoon, Lord, yan, sino ang laban sa amin, Panginoon, Lord, yan. Lord, ano man, Panginoon, Lord, yan, pinagdaanan namin, Panginoon, Lord, yan, noong nakaraang taon, ay amin na pagtagumpayan, Panginoon, Lord, yan, dahil ikaw ay lumalaban, Panginoon, Lord, yan, para sa amin, Panginoon, Lord, yan. Hallelujah, Lord, purihin ka, sabayin ang iyong pangalan, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Our burdens covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ. Alive in me, and I am free. In Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare only to high. Christ in me, and I am free. In Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power
is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will live in you. Christ will and I am free in Jesus' name. I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will not die. I will live and live you out. Christ will be, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' Yes, Lord. Panginoon, patuloy ka namin mapapurihan at maparangalan. Lord, hallelujah. Patuloy mo kaming palakasin at samahan pa, Panginoon Lord, at maalala namin ang iyong salita. Na ikaw, Panginoon Lord, yan ay kasama namin sa bawat laban, Panginoon Lord, yan. Lord, we declare, Panginoon Lord, yan ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang pagsama mo sa bawat isa. Hallelujah, Lord. Patuloy ka pa namin mapapurihan at maawitan. Hallelujah. Presence of my enemies, praise the hallelujah. Now that the enemy, praise the hallelujah. To fight for me,
little louder. Heaven wants a light from you. Sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder. Louder than the unbelief, sing a little louder. My weapon is the melody, sing a little louder.
nabibigo, Panginoon Lord God, sa paghanap sa'yo, sa pagkatok sa'yo, sa paghingi sa'yo, Panginoon Lord God. Lord, matapat kang kinakatagpo kami, Panginoon Lord God. Lord, napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon Lord God. Lord, sa'yo namin ibinabalik, Panginoon Lord God, ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon Lord God. Luwalhatiin ang pangalan mo. Sa'yo ang pinakamataas na palakpak, Panginoon Lord God. Ang makasigaw, Panginoon Lord God. Sa'yo ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon Lord God. Purihin ka at sampahin ka, Panginoon Lord God. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aming samot na langit. Amen. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Ako po ay naatasan na magsalita para sa araw na ito. Ang mensahe po ay pinamagatan ko pong The Eldest Son. Ito po ay matatagpuan sa Lucas 15:25 to 32. Sabi po dito, "Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead, and is alive. He was lost, and is found." Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa malayang araw, malayang gabi, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, Panginoon, at marinig ang mga salita mo. Dalangin ko po na mabuksan ang aming puso't isipan para tanggapin at tunawain ang mga salita mong ito, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang aking bibig ay siyang maging daluyan, Panginoon, ng mensaheng ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga nakikinig, Panginoon, Lord God, at hayaan mong malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming mga kalagitnaan, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Kayo po ang mahayag. Makita, Panginoon, ikaw pong maging sentro ng gawain ito, O Diyos. Isa pong malaking pribilehiyo na magamit sa ganitong uri ng gawain. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, maraming beses ko na pong narinig sa preaching, teaching, even sa cell group namin noon, yung alibugang anak. Sa katunayan niya, nung ako po'y bago pa lang na Kristiyano, ito po ang isa sa pinakatumatak sa akin na kwento sa Bible. Sa tuwing nababanggit nga po ang Lucas 15, kahit wala pa pong verse na binabanggit, alibugang anak na po agad ang pumapasok sa isip ko. At kapag naaalala ko po ang alibugang anak, naaalala ko po yung ginawa ng bunsong anak. Sa katunayan nga po yan, mas naaalala ko pa yung ginawa ng bunsong anak kesa sa sinabi ng tatay niya nung bumalik siya. Kasi yung ginawa po ng bunsong anak, siya po yung kumuha ng mana kahit buhay pa yung tatay niya, pumunta ng malayong bayan, ipinanglustay yung mana niya sa walang kakwenta-kwentang bagay at nang nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng problema yung bayan na kinaroroonan niya, naghirap siya. Dahil sa hirap, namasukan siya, at dahil sa hirap ng buhay, wala na siyang makain, na-realize niya, nababalik siya sa tatay niya, at aaminin niyang nagkasala siya. At nung pagbalik niya, malayo pa lang, natanaw na siya ng tatay niya, patakbo siyang sinalubong at niyakap at pinagdiwang ang pagbabalik niya. Pero ngayon po, hindi po about sa bunso, kundi about po sa panganay na anak ang tatalakayin natin. Noon po, akala ko, yung bunso lang yung mayroong kasalanan. Pero nung inaaral ko po ang mensaheng to, nakita ko po na pareho silang nagkasala. At I hope sa pamamagitan po ng banal na spirito, magawa ko po siyang i-share sa inyo. Pero bago ko po siya i-share sa inyo, meron po muna akong tanong
sa inyo. Naranasan nyo na po bang magtrabaho ng walang bayad? O kahit yung maliliit na bagay lang about, kunyari sa bahay po, naranasan nyo na ba na yung tipong lagi kayo yung naghuhugas ng pinggan, lagi kayo yung naghuhugas ng pinagkainan, pero walang kapalit. Kumbaga, laging kayo yung naglalaban ng damit, naglilinis ng bahay, kayo yung laging nauutusan, pero kahit thank you, hindi kayo nabigyan. Nung Pasko, hindi kayo binigyan ng regalo. Diba ang sakit po sa pakiramdam na gumagawa ka ng kabutihan, gumagawa ka ng magagandang bagay, pero parang hindi nila napapansin, hindi nila nakikita. Especially yung may mga kapatid dyan na bunso. Ako po personally, sa mga hindi po nakakalam sa inyo, ako po ay panganay at meron po akong nakababatang kapatid. Dalawa lang po kami. Dumating po sa point ng buhay ko na nainggit ako sa kanya kasi pakiramdam ko sa kanya lagi yung magagandang napupunta yung magagandang bagay. Yung isang sabi niya lang sa tatay ko binibigay. Kahit na ako yung laging inuutusan. Kumbaga pakiramdam ko, utusan lang ako at reyna siya. Parang ganun po yung pakiramdam ko noon. Feeling ko po mas maganda yung blessing na natatanggap niya kaysa sa mga blessing na natatanggap ko mula sa mga magulang ko. Kahit na ako ang laging kumikilos, ako ang laging inuutusan maghugas ng pinggan, ako ang laging inuutusan magwalis, ako ang inuutusan lagi bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Pero kahit ganun po, pakiramdam ko, kapatid ko pa rin yung laging may nakukuhang magaganda mula sa mga magulang ko. Pero ngayon po, naisip ko, tinanong ko po ang sarili ko, bakit ko pa ginawa yung mga bagay na yon? Bakit ba ako naghugas ng pinggan? Bakit ba ako nagwalis ng bahay? Bakit ko ba nilaban yung mga damit ko? Bakit ko ba sinunod yung mga utos ng tatay at nanay ko? At hanggang ngayon po, tinatanong ko ang sarili ko, bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko po ngayon? Kayo po, tanongin nyo rin po ang sarili nyo, bakit nyo din ginagawa ang mga bagay na ginagawa nyo ngayon? Bakit kayo nagtatrabaho? Bakit kailangan nyong gumising ng umaga para pumunta sa office? Siyempre, ang sagot po natin dyan para kumita ng pera. Kasi yun naman po talaga ang purpose ng trabaho. Kumita ng pera para matustusan yung pangangailangan natin sa araw-araw. Pero tanungin naman po natin ang sarili natin about naman sa paglilingkod natin sa Lord. Bakit ba tayo naglilingkod? Bakit ba tayo umahayo? Bakit ba tayo nagpe-pray? Bakit ba tayo nagpe-preach? Bakit ba tayo nag-worship? Bakit ba tayo pumupunta ng church tuwing Sunday? Bakit ba tayo nag-a-arrange ng upuan? Bakit ba tayo naglilinis hindi naman natin kalat yun? Ginagawa lang din ba natin yon dahil sa pera? Ginagawa lang din ba natin yon dahil sa blessing na pwede natin makuha mula sa Panginoon? Alam niyo po, kung naglilingkod tayo para sa blessing, tingin ko po may mali na sa puso natin. Tulad po nung panganay na anak, kasi sabi po sa verse 29, "But he answered his father, Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends." Nakita niyo po ba yung sinabi ng panganay? Pinaglingkuran kita, sinunod kita ng maraming taon, pero alam niyo po yun, hindi mo ko nabigyan ng kahit batang kambing para ipang celebrate kasama ng mga kaibigan ko. Sabi po sa John 6, verse 27, "Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on time God the Father has set His seal." Ano pong gustong sabihin ng Lord dito? Huwag yung blessing, kundi yung nagbibigay ng blessing ang dapat na i-focus natin, ang dapat na i-worship natin. Kasi the more na hinahabol natin ang blessing, the more na hindi natin siya makuha. Pero kung hahabulin natin ang nagbibigay ng blessing, ang blessing ang susunod sa atin. At ang sabi sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Malinaw na sinasabi dito ng Panginoon na siya dapat ang unahin natin at hindi yung mga bagay na pwede niya nalang idagdag. Kasi minsan tayong mga Kristiyano, lalo na pag naririnig natin tong Matthew 6:33, minsan nabibingin na tayo dun sa unang sinabi at pinapakinggan na lang natin yung "and all these things will be added unto you."
nawawala na sa isip natin yung first command na sinabi ng Panginoon na seek first the kingdom of God. Alam niyo po mga kapatid, minsan, kaya tayo naghahabol sa blessing. Kasi hindi tayo nakukontento sa mga bagay na meron tayo. Alam niyo po ang sekreto para hindi natin mai-focus ang blessing? Contentment. Kasi minsan, tayong mga tao, hindi natin napapansin yung maliliit na blessing. Hindi natin na-appreciate yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon kasi gusto natin malalaking blessing. Pero hindi ba natin naisip na lahat ng meron tayong ngayon ay mula sa Panginoon, mula sa pagpapala ng Panginoon? Ako po, para sa akin, yung paggising ko sa umaga, pagmulat ng mata ko, yung hinihinga ko, para sa akin blessing na po yun eh. Yung langit na nakikita ko, yung mga tao na nakikita ko, yung may paningin ako, para sa akin blessing na po yun eh. Yung kaligtasan na natanggap ko mula sa Panginoon, yung krus, yung dugo niya, yung kamatayan niya, para sa akin blessing na po yun eh. Ang problema lang po sa atin, hindi natin siya na-appreciate kasi nga naghahanap tayo ng malaking pagpapala. Pero hindi nyo po ba naisip na paano tayo magkakaroon ng malaking pagpapala kung yung maliit na pagpapala hindi natin kayang matanggap? Kumbaga, paano tayo tatanggap ng malaking pagpapala kung yung maliit na pagpapala nga hindi natin magawang ipagpasalamat sa Lord? Isipin nyo pong mabuti, yung maliit na pagpapala hindi mo ma-appreciate. Pero yung malaking pagpapala, na-appreciate mo. Pareho lang namang pagpapala yun. Kaya nga po ang sabi nung tatay sa verse 31, and he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. Doon pa lang po sa sinabi ng tatay, solve na tayo lahat eh. Hindi na natin kailangan ng malalaki pang pagpapala eh. Ang kailangan po natin makontento sa kung anong meron tayo. Posibleng yung trabaho na meron ka ngayon, yung paghihirap mo sa trabaho mo, posibleng yan yung maging pagpapala para sa'yo. Posibleng yung sakit na pinagdadaanan mo ngayon, maging pagpapala sa'yo pagtapos niyan. Maraming klaseng pagpapala ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon kung siya ang ifocus natin, kung siya ang i-worship natin, kung siya ang magiging sentro ng buhay natin. At ang number 2 po, center of attraction. Alam niyo po sa paglilingkod, hindi natin kailangan ng spotlight. Ang kailangan natin, source of light. Kasi ang trabaho po ng spotlight, bigyan ka ng liwanag para makita ng iba, maging focus ng iba. Pero ang source of light, ang trabaho niya, bigyan ka ng liwanag para magbigay din ng liwanag para sa iba. Tulad po ng buwan. Kaya po siya nakakapagbigay ng liwanag sa mundo natin kasi meron siyang source, which is yung araw, kaya siya nagliliwanag. Ganon din po tayo. Kasi sabi po sa John 8:12, again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ano pong gustong sabihin ng Panginoon dito? Tayo po, bilang mga ilaw ng sanlibutan ito, ang kailangan natin, si Jesus. Ang kailangan natin, source of light at hindi spotlight. Ipa-search po natin sa Lord yung mga heart natin. Na, Lord, spotlight na lang ba yung meron ako? Kasi kung spotlight na lang po yung meron tayo, may posibilidad po na maligaw tayo. Kasi sabi po dun sa verse, whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Paano po yun kung wala nang source of light? Kung spotlight na lang yung meron tayo? May posibilidad po na sa susunod na hakbang natin ay hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi hindi na natin makita yung tunay na light, which is si Jesus. Kasi kung pipilitin po natin na maging center of attraction, may possibility po na maging distraction tayo para sa iba. May posibilidad po na maging distraction tayo para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi yung posisyon na dapat sa Lord, hindi natin namamalayan na naagaw na pala natin. Kaya magpatama po talaga tayo sa Lord na dapat hindi tayo yung maging center of attraction. Dapat ang Lord lagi ang nakikita sa bawat ginagawa natin. Ang pangatlo po, selfishness. Nung binubulay ko po yung story nung panganay na anak, naalala ko po sa kanya si Jonah. Kasi sabi po sa Jonah 4, verse 1 to 2, but it displeased Jonah exceedingly and he was
angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Siguro naman po alam nyo na po ang story ni Jonah. Siya po yung inutusan ng Lord na pumunta sa Ninive, pero tumakbo at kinain po siya ng malaking isda. Pero pansinin nyo po yung prayer ni Jonah. For I knew that you are gracious God and merciful. Sa makatuwid po mga kapatid, alam ni Jonah na sobrang bait at mapagpatawad ng Lord. Pero ayaw niya na maranasan ng Ninive kung ano yung nararanasan niya mula sa Lord. Pero kung iisipin niyo po, kahit nga si Jonah ay hindi rin po karapat dapat na maranasan yung kabutihan ng Lord eh. Kasi alam ko naman po na alam nyo na lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo hindi naging matuwid sa paningin ng Panginoon. Kaya posible po kaya na yung greatly increased na nilalakaran natin ngayon ay hindi pa rin natin fully nalalakaran dahil meron tayong selfishness sa sarili natin. Ako po personally, tinamaan po talaga at nakorek po talaga ako ng Lord about dito. Nagpa-search po talaga ako ng heart sa Lord na tinanong ko po ang Lord kung nagiging madamot na ba ako at hindi ko na magawang i-share kung ano yung nararanasan ko sa Kanya. Hindi ko na magawang i-share kung ano yung ipinaparanas niya sa akin araw-araw. Kasi tulad din po ng panganay na anak, ayaw niya pong maranasan ng bunso niyang kapatid kung ano yung nararanasan niyang kasaganaan sa piling ng tatay niya. Kaya magpa-search po tayo ng heart sa Lord. Kung nagiging madamot na ba tayo, kung nagiging makasarili na ba tayo sa blessing, sa kaligtasan na natatanggap natin mula sa Lord. Kasi kung iisipin po natin, lahat po tayo ay hindi talaga worth it. Kumbaga hindi talaga tayo karapat-dapat na makaranas ng ganitong bagay mula sa Panginoon. Ang pang-apat po na kasalanan na nakita ko ay ang kawalan ng pag-ibig o kawalan ng pagmamahal. Pagmamahal sa ginagawa. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung wala na yung pag-ibig sa ginagawa natin, posibleng wala na rin din yung passion natin. At sabi po sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 7, alam niyo na po to. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Alam niyo po mga kapatid, minsan, kaya tayo napapagod, tulad ng nangyari kasi feeling ko po napagod din yung panganay na anak, tas nakita niya pa na nagsasaya yung mga lingkod ng tatay niya dahil sa pagbabalik ng bunsong kapatid. Nakita ko po na siguro kaya napapagod tayo sa paglilingkod dahil nawawala na yung pag-ibig natin sa ginagawa natin. Nawawala na yung pagmamahal natin sa ginagawa natin. Kasi di ba po, pag mahal natin ang isang bagay o kahit ang isang tao, bibigyan natin niya ng halaga. Bibigyan natin niya ng time, papahalagahan natin yan, iingatan natin. Lalo na kapag sobrang mahal ng isang bagay. Kung yung sapatos mo sobrang mahal, talagang iingatan mo yan eh. Kung yung damit mo sobrang mahal, iingatan mo yan. Yung relo mo sobrang mahal, iingatan mo yan. Kasi nga mahal.
At kapag mahal ang isang bagay, pipilitin mo yung hindi madumihan, pipilitin mo yung hindi masira, pipilitin mo yung hindi mahawa. Kahit nga mahawa ka ng iba, hindi ka papayag. Halimbawa po sa isang cellphone, lalo na kapag iPhone yan, talagang may ilang ka, lalo na pag bago, may ilang kang ipahawak sa iba may ilang kang ipagamit sa iba kasi nga bago, mahal. Pero hindi nyo po ba napansin na kahit anong sobrang mahal ng isang bagay, pero kapag naluma, minsan kasi kapag bago pa lang sa relasyon, bago pa lang yung gamit, bago pa lang sa ministry, minsan nandyan pa lang yung alab nandyan yung pagmamahal Pero habang tumatagal, minsan kasama ring nawawala yung pag-ibig sa ginagawa Kaya inisip ko po, ano ba yung ibig sabihin ni Paul about sa pagmamahal? Bago po tayo magtapos, i-share ko po kung ano yung nireveal sa akin ng Lord about love. Siguro naman po alam nyo na yung faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Alam ko po, alam nyo na yan. Dito rin po yan matatagpuan sa 1 Corinthians 13. Alam nyo po mga kapatid, naisip ko, bakit kaya inuna ni Paul yung faith at hope bago yung love, kung pinakadakila naman pala yun sa lahat? Kasi kung ako po kay Paul, uunahin kong sabihin yung love bago yung dalawa. Kasi mahalaga pinakamahalaga nga dapat una niyang sinabi. Pero alam nyo po, nung binulay ko po siya, nung inaral ko po siya, nagkamali pala ako. Hindi pala hinuli yung love. Dahil dun pa lang sa verse 1 nabanggit na siya. At ang sabi po dun, di ba sabi nga po dun, if I speak in tongues but have not love, ano pong ibig sabihin nito? Ano pong gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Dapat mula umpisa hanggang wakas, nasa atin ang pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Sabi sa 1 John 4:8, anyone who does not love does not know God, because God is love. Yun pala yung ibig sabihin ni Paul yung sinabi niya sa 1 Corinthians 1:13 verse 1 to 13, na dapat kung mag-uumpisa tayo sa pag-ibig, dapat din tayong magtapos sa pag-ibig. Kasi kung ang pag-ibig na meron ka hanggang emosyon lang, pwedeng ngayon mahal mo yung ginagawa mo, pwedeng ngayon mahal mo yung nililigawan mo, pero kinabukasan pwedeng hindi na din. Pero kung yung love na meron tayo ay ang Panginoon, mananatili yan magpakailanman. Mapagod man tayo, manghina man tayo, magpapatuloy tayo kasi nananatili yung pag-ibig natin sa ginagawa natin. Nananatili yung pag-ibig natin sa kung anong meron tayo. Alam niyo po mga kapatid, this 2021, talagang hingin natin sa Lord na magkaroon tayo ng sapat na pagmamahal sa ginagawa natin. Punuin niya tayo ng pag-ibig niya, na hindi tayo yung maging center of attraction, na hindi tayo maging madamot para i-share ang kaligtasan, at hindi tayo maghabol sa blessing. Hindi yung blessing ang maging focus natin, kundi yung nagbibigay ng blessing. Hilingin natin sa Lord na patuloy niya pa tayong turuan, pangaralan. Alam niyo po mga kapatid, ngayong 2021, maraming dadali ng Panginoon para maligtas. Paano natin sila maaalagaan kung wala na tayong pag-ibig sa ginagawa natin? Paano natin sila maaalagaan kung pinipilit nating maging center of attraction? Paano natin sila madadala sa simbahan kung kinakanya natin yung kaligtasang natanggap natin? At paano pa tayo mas magiging malalim sa Lord kung yung blessing lang yung fino-focus natin? Kaya ngayon pong 2021, hilingin natin sa Lord na magkaroon tayo ng tamang puso, yung passion sa paglilingkod, at talagang yung mindset natin maging tama kung bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin ngayon para sa Kanya. Isama na rin po natin dito yung bansa natin na kung saan malaya tayong nakakapagpuri sa Lord, nakakasamba sa Lord, malaya tayong nakakapagdala ng Bible, malaya tayong nakakapag-worship sa Kanya. Hallelujah, Lord.
Hallelujah, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa oras na ito, Panginoon, na hinayaan mo, O Diyos, na marinig namin ang mga salitang ito, Panginoon Lord God. Lord, ilagay mo at itatak mo sa aming mga puso ang mga narinig namin ngayon, Panginoon Lord God. Hindi ako, kundi ikaw ang siyang magsalitang patuloy, Panginoon, sa aming mga tainga, sa aming mga puso, Panginoon Lord God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang tamang puso, ang tamang pag-iisip sa paglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa kalooban mo, Panginoon Lord God. Purihin ka, Panginoon Lord God, sa kabila ng mga sitwasyon na nararanasan namin, Panginoon Lord God. Ikaw pa rin ang pinakadakila sa lahat, O Diyos. Lord, hindi dapat kami humabol sa blessing dahil ang blessing ang siyang umahabol sa amin, Panginoon Lord God. Lord, hindi kami ang dapat na maging center of attraction dahil Lord, ikaw ang pinakasentro. Dahil dapat nasa iyong lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Yung glory ay dapat na para sa iyo lang, Panginoon Lord God. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na mas malakaran pa fully yung greatly increase, Panginoon Lord God. Lord, may posibilidad, Panginoon, na hindi pa namin ito nararanasan ng full, Panginoon. But Lord, I pray, Panginoon, na maranasan namin ito, Panginoon Lord God. Talagang makalakad kami dito, O Diyos. Lahat kami ay makasunod sa kalooban mo, Panginoon. In the mighty name of Jesus. And Lord, hayaan mo, magkaroon kami ng pag-ibig kung saan mo kami inilagay, O Diyos. Magkaroon kami ng pagmamahal sa ginagawa namin, sa ministry na meron kami, Panginoon Lord God. Lord, hallelujah. Hindi kami naglilingkod sa tao. Naglilingkod kami para sa iyo, Panginoon Lord God. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, talagang magkaroon kami ng pag-ibig na hindi lang sa emosyon, kundi pag-ibig na magtatagal pang habang buhay, Panginoon. Manatili kami sa iyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, hallelujah, Panginoon. Hayaan mo na ang banal na spirito ang siyang manguna, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan, Panginoon, sa mga prayer items. So God, ikaw po ang siyang talagang manalangin para sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagsama, banal na spirito. Purihin ka, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Pero bago po yan, sabi sa 1 Corinthians 16:13-14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay, at lahat ng ginagawa nyo ay gawin nyo ng may pagmamahal. Yes, Lord, hallelujah. Lord, lumalapit kami sa mga oras na ito, humihingi ng pagsama mo. Lord, tulungan mo kami na maibalik yung passion and love na ibinigay mo sa amin noon, Panginoon. Lord, maaaring nanlalamig kami, maaaring nanghihina, maaaring ninakaw ng kaaway, winasak at sinira, Panginoon Lord God. Pero Lord, hallelujah, hindi namin kaya ibalik yung passion and love sa iyo kung kami lang. Kaya Lord, kailangan ka namin, Panginoon Lord God, upang mas maranasan pa namin at malakaran yung kalooban mo, Panginoon, ng may pag-ibig at yung passion, Panginoon Lord God, sa aming pagde-devotion, sa quiet time, sa aming pananalangin, Panginoon, na ibalik mo. Ikaw yung manguna at gumabay, Panginoon Lord God. Hayaan mong maumpisahan ulit namin, Panginoon. I-restore mo kami sa ganitong bagay, Panginoon Lord God. At mahalin ka namin, Panginoon Lord God, sa pamamagitan ng anumang ginagawa namin, Panginoon Lord God, para maparangalan ka. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon Lord God, dahil kasama ka namin, Panginoon Lord. Tulad ni Solomon, Panginoon Lord God, na humingi ng wisdom and knowledge sa iyo, Panginoon Lord God. At doon, nag-meet yung kalooban mo at yung gusto ng tao, Panginoon Lord God. Lord, ganun din kami, Panginoon Lord God. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon Lord God, na mapagpakumbaba, Panginoon Lord God. Bigyan mo kami ng pusong dalisay, Panginoon Lord God, na nagtitiwala sa iyo. Pusong dalisay, Panginoon Lord God, na ang dinidesire, na ang hinihingi, Panginoon Lord God, ay yung kalooban mo, Panginoon Lord God. Tulad ni Solomon na humingi ng wisdom and knowledge sa iyo, Panginoon Lord God. Hayaan mo na ganun din kami at makita namin, Panginoon Lord God, na kapag humingi kami at nanalangin kami, humiling kami ng kalooban mo, Panginoon Lord God, ang pagpapala ay madali nang susunod sa amin, Panginoon Lord God. Ang anumang bagay ay madali mo nang ibibigay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong
kahilingan. Salamat sa sagot sa aming kahilingan, Panginoon Lord God. Salamat sa iyong pagsagot sa aming panalangin, at kahit na hindi namin hinihingi sa iyo ay ibinibigay mo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, dahil dakila ka sa aming buhay at ikaw lang yung kailangan namin, Panginoon Lord God, para mas maranasan pa namin, Panginoon Lord God, yung passion at yung love na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. I-restore mo ang bawat isa, samahan mo ang bawat isa, Panginoon Lord God. Ano man naglalamig sa pananampalataya ay muli mong i-restore, Panginoon Lord God, at magiging assured kami sa iyong pag-ibig, Panginoon Lord God, na kami ay minahal mo na noon pa man, Panginoon Lord God. Kaya salamat, Panginoon Lord God, dahil hindi ka nagbabagong Diyos at ikaw magbibigay, Panginoon Lord God, ng anumang kailangan namin, na anuman dapat namin gawin, na anong hahakbangan namin, Lord. Sabi mo sa iyong salita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, Panginoon Lord God. Lord, ganun ka kadakila, Panginoon Lord God, na unahin ka namin, Panginoon Lord God, na bumabad kami sa iyo, Panginoon Lord God, at lahat ng bagay, Panginoon Lord God, ibibigay mo na. Yes, Lord, Panginoon Lord God, yung passion namin, Panginoon Lord God, at yung love sa iyo, Panginoon Lord God, sa iyo namin ibinibigay, sa iyo namin ipinagkakatiwala, ibinababa namin, Panginoon Lord God, sa iyong paanan, at muli mong buuin, Panginoon Lord God, muli mong ibalik, at muli mo, Panginoon Lord God, na buhayin, Panginoon Lord God, kung ano man, Panginoon Lord God, yung binigay mo sa amin, Panginoon Lord God. Lord, sabi mo sa iyong salita, ano man ang iyong ginagawa ay gawin mo para sa ikararangal ng Diyos. Lord, malakaran namin yung bagay na yun, Panginoon Lord God, na lahat ng gagawin namin, Panginoon Lord God, ay yung mapaparangalan ka, Panginoon Lord God. Salamat sa iyong salita na nagbibigay buhay. Salamat sa iyong salita na nagbibigay ng passion. Salamat sa iyong salita na nagbibigay ng love sa bawat isa, Panginoon Lord God. Tunay at dakila ka, Panginoon Lord God. Marapat lamang na sambahin ka, na purihin ka. Marapat lamang, Panginoon Lord God, na paglingkuran ka, Panginoon Lord God, sa pamamagitan ng pagbubulay ng iyong salita, dahil ikaw ang salita, Panginoon Lord God, sa aming buhay. At sabi mo rin sa iyong salita, Panginoon Lord God, na delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa pag-remind, Panginoon Lord God, na kailangan ka naming unahin, na kailangan naming i-delight, na kailangan naming ibabad ang sarili sa iyo, Panginoon Lord God, at ikaw yung magbibigay ng gugustuhin ng puso namin, Panginoon Lord God. Lord, hindi mo ibibigay ang gusto ng puso namin, kundi ibibigay mo kung ano yung gugustuhin ng puso namin. Nang sa gayon, Panginoon Lord God, makakapanalangin kami, Panginoon Lord God, ayong sa iyong kalooban, Panginoon Lord God, at ibibigay mo yung pinapanalangin namin, Panginoon, ng madali, dahil ayos yung puso namin sa iyo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinibigay, ipinagkakatiwala, Panginoon Lord God, ang lahat ng bagay, Panginoon Lord God. Hayaan mo, hindi ang kalooban namin, Panginoon Lord God, ang masunod, kundi ang kalooban mo, Panginoon Lord God. To you all be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po ipanalangin natin ang ating prayer item number 2. Sabi po dito na talaga ngayong 2020 ay magkaroon tayo ng bagong puso sa paglilingkod sa Panginoon at maging tama ang ating mindset kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Sige, sama-sama tayong humingi ng biyaya sa banal na Espiritu sa panalangin ito. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, humihingi po kami ng pagpapakumbaba at pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay as we surrender everything to you, God, even the very desire of our heart, Panginoon. Lord, itama mo ang aming mga puso ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ibinababa namin, Panginoon, even yung aming sarili, Panginoon, upang makasunod sa iyo, O God. Kahit ang aming panalangin ay talagang magkaroon kami ng bagong puso, pusong handang sumunod sa iyo, pusong handang magpasakop sa iyo, pusong handang umibig para sa kalooban mo, Panginoon. Puso na handang gawin ang katotohanan at ang iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo talaga na habang sumusunod kami sa iyo, Panginoon, ang aming puso at isipan ay tama ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, kung ang aming puso ay naging matigas sa kasalanan, kung aming puso ay naging callous heart na, Panginoon,
Lord, humihingi kami ng kapatawaran. Nagpapakumbaba po kami. Linisin niyo ang aming mga puso. Palitan mo ito ng bago and let the fire of the Holy Spirit consume our hearts, our thoughts, our minds, O God. And let everything come according to your will, O God. Hayaan mo ang nais ng aming puso't isipan ay ang iyong kalooban at ang makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, at kung ano yung laman ng aming puso, ito yung lalabas sa aming bibig. Ito yung magiging action namin, O God. Let every heart, Panginoon, ang laman nito ay ang kalooban, pagsunod at pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, talagang itong pusong ito ay nakatuon sa iyo at ikaw lamang ang sentro, Panginoon. Let the bride of Christ be Christ-centered, Panginoon. At hayaan mo ang puso ng iyong simbahan ay ang puso mo, Panginoon. Hayaan mo maging handa pa kami ngayon sa marami pang stretching, sa marami mo pang gagawin at sa marami mo pang pagbabago para sa aming kalagitnaan. Let this 2021 be the year of your bride. Let 2021 be the year of harvest. Let 2021 be the year of breakthroughs and answered prayer. Let 2021 be a year of signs, wonder, and miracle from you, God. Itong lahat ay magaganap kung tama ang aming puso at isipan ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ipag-pray po natin ang item number 3. Ipag-pray po natin ang ating bansa. Panginoon, marami pong salamat sa habag at biyaya mo sa bansang Pilipinas. Lord, dalangin po namin ngayong 2021 ang kalooban mo ang siyang mangyari sa bansang ito. Lord, dalangin po namin na patuloy mong pagalingin ang bansang Pilipinas. Patuloy pong bumaba ang kaso ng COVID at patuloy, Panginoon, na gabayan mo ang mga namumuno sa aming bansa. Bigyan mo po sila ng katalinuhan, Lord, ng wisdom kung ano mga dapat gawin, Panginoon. Lord, gabayan mo din yung bawat desisyon na gagawin nila. Higit sa lahat sa aming mga mambabatas, Panginoon, sa mga tagapagtupad ng batas, Lord, dalangin ko po na sa darating na eleksyon, Panginoon, Lord, yung mga i-appoint mo na leaders, Lord God, ay mga leaders na may takot sa iyo, Panginoon. Yung mga mambabatas, Lord, nagagawa ng mga laws, Lord, we pray na ang gagawin nilang batas ay in line, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, ang bawat batas ay patutupad nila, Panginoon, ay kalooban mo, Ama. Lord, dalangin po namin na huwag mo pong pahintulutan, Lord, na tumaliwas ang bansang ito, Lord God, mula sa pagkakatawag mo dito, Panginoon. And we continue to declare life in this nation. We continue to declare healing and restoration sa bansang ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming Pangulo sa mga gagawin niyang desisyon sa bansang ito. Lord, we also pray na ngayon pong merong bagong strain ng COVID na lumalaganap. Lord, we ask for your protection sa bansang Pilipinas. We plead the blood of Jesus, Lord, sa bawat sulok ng bansang ito, Panginoon. Lord, hindi po kami fully nakaka-recover, Lord, sa unang wave ng COVID. And Lord, we can't afford, Panginoon, na muling maranasan itong bagong strain ng virus na lumalaganap ngayon sa buong mundo, Panginoon. Kaya Lord, we pray na ikaw po ang maging kanlungan ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin, Lord, na mas makilala ka pa ng bansang ito. Lord, that every heart turn to you, Lord Jesus. Lord, bigyan mo ng passion ang bansang ito, ang mga Pilipinong nakatira sa bansang ito, ng passion to worship the only one true God, na mas makilala ka nila, Panginoong Hesus. Dalangin po namin na magkaroon na, Panginoon,
ng tunay na katapusan itong pandemic na ito sa aming bansa. At tulungan mo muling makabangon, Panginoon, ang aming ekonomiya, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, Lord, yung kahirapan sa bansang ito, yung pagiging rebellious ng bansang ito. Lord God, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, Lord, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ang bansang ito sa mga pagkakasala niya, Lord God. And Lord, I pray na patuloy, Panginoon, ikaw ang maging Diyos sa bansang ito. Pagharian mo ang bansang Pilipinas, Ama. Lord, continue to believe, Lord God, na gagawin mo ang mga pangako mo sa bansang ito, that this nation will be a ascending nation. Na Lord, itong bansang ito, yung destiny na binigay mo, Lord, we pray na ma-fulfill namin ito, Panginoon. And I pray na patuloy mong ingatan ng bansang ito. Tulungan mo itong makaahon, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoong Jesus. Patuloy namin dinudulog, Lord God, na this 2021, Panginoon, lahat ng negative and false prophecies in this nation, Lord, amin itong nire-rebuke in the name of Jesus. Lord, those empty false prophecies in these nations will not happen in Jesus' name, Lord God. Na ang mangyayari lang sa bansang ito ay yung mga prophecies na galing sa iyo, Panginoon. Lord, we decree and declare life over this nation. We decree and declare life sa aming government, Panginoon. We decree and declare life sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, Panginoon. And Lord, salamat po, Lord God, dahil may magandang plano sa Pilipinas, Panginoon. Dahil mahal mo ang bansang ito, Ama. Lord, salamat po. Salamat, salamat. Thank you, Jesus. Lord, muli ibinabalik pa namin sa iyo ang mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.